Mahal na kaibigan, kumusta ka? Kumusta ang iyong buhay? Naway nagsisikap ka upang magtagumpay at makamit ang magandang layunin sa buhay. Alam mo, ang buhay ay napakaikli, at darating ang panahon na ito ay magwawakas din. Naniniwala ako na sa kabila ng iyong kalagayan at tagumpay sa buhay, may patuloy na laban sa loob mo. Mga suliraning hindi pa nalulutas at mga katanungang hindi pa nasasagot sa iyong puso at isipan. Nais kong itanong sa iyo, alam mo ba ang tunay na layunin ng iyong buhay? Saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito? Nais kong ipaalam sa iyo na ikaw ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Mahal na mahal ka niya at nais niyang maranasan mo ang masaganang buhay at ang buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 10 versikulo 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana. Ngunit may isang malaking hadlang upang maranasan mo ang kamanghamanghang planong ito ng Diyos. Tinatawag ito ng Biblia na kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin mula sa Diyos. Narito, ang kamay ng Panginoon ay di maikli na di makapagliligtas, ni di mabigat ang kanyang pakinig na di makarinig, ngunit ang inyong mga kasamaan ang siyang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Isaias 50:1-2. Walang sinumang makapagsasabing siya ay walang kasalanan. Tayong lahat ay nagkasala at nahatulan sa paningin ng Diyos, kaya't nararapat lamang sa atin ang kamatayan at parusa sa lawa ng apoy at asupre. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi sumasampalataya, at sa mga karumaldumal, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga mangkukulam, at sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ay ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21:8. Kay saklap ng paghihirap na naghihintay sa makasalanan, ang magdusa sa impyerno magpakailanman. Kaibigan, hindi nais ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa Kalbaryo para iligtas ka sa kahatulan. Napalibhasa ay pinawalang sala na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Roma 3:24. Sa ngayon, iniaalok niya ang kaligtasan ng walang bayad, batay sa ginawa ni Kristo sa krus. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa o sariling pagsisikap. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Efeso 2:8-9. Ang tanging daan upang maligtas ay ang ganap na pagtitiwala kay Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon. Kaibigan, kung matagal mo nang binabaliwala ang kanyang pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa iyong sariling kagustuhan, ikaw ay nagkakamali ng malaki. Bagaman ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, tandaan mong siya rin ay Diyos ng katarungan. Kanyang isasagawa ang kanyang hatol sa lahat ng tatanggi sa kapatawarang inialok niya sa pamamagitan ni Kristo. Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi kung hindi kayo magsipagsisi, ay mapapahamak kayong lahat. Lucas 13:3. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. 2 Pedro 3:9. Kung ikaw ay mamamatay ngayon na wala si Kristo sa iyong buhay, malinaw na sinasabi ng Biblia na ikaw ay tiyak na mapupunta sa impyerno. Ang buhay na walang Kristo ay tunay na miserable. Mahal ka ng Diyos, ngunit kung tatanggihan mo siya, mawawala sa iyo ang kagalakang mamuhay na kasama niya magpakailanman. Kaibigan, handa ka na bang hayaan si Kristo na maghari sa iyong buhay? Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Tanggapin mo siya sa iyong puso at manampalataya sa Kanya bilang iyong tagapagligta. Nagmamalasakit lang na Kristiyano.